Good morning! For today's video, tuturuan ko kayo paano po mag-file ng small claim sa MTC. Pag tayo po ay inutangan po ng ating mga kamars, tapos hindi po tayo binayaran. Utang lang sila ng utang, tapos di sila marunong magbayad. Turuan natin sila ng leksyon. Ito, mag-file tayo ng small claim sa MTC. Ganito po yung gagawin nyo. Pupunta po kayo ng MTC. After po ng pagpunta nyo sa MTC, bibigyan kayo nila ng Gmail nila. Mag-i-email kayo doon na mag-request kayo ng form. Itong form na to ang i-request nyo. Plaintiff's Statement of Claims or habla ng pagsingil. Tapos nun mag-reply sila, i-reply nila tong form na to. I-fill upan nyo to, tapos ipiprint nyo. Pagka-print nyo po, ipapakita nila ninyo sa kanila doon mismo sa MTC. Tapos, titingnan nila, i-check nila. Tapos nun sasabihin nila kayo na magpa-notary na kayo. So, ipapa-notary. Yung notary po pala, binayaran ko sa notary ay 595. Ang ino-notary po nila ay itong page 6. Kasi 10 pages po itong form na to. So, dito po sa page 6, nag-notary sila. Ayan po. Tsaka, yung sinumpaang salaysay. Yung ginawa kong sinumpaang salaysay. Ito po. Yan, ni-notary po yan. 595 binayaran ko kasi ang ginawa kong set 4 set lang. Dapat 5 set. Kasi kukunin nila yung isang set. Kaya nagbayad din ako ng Xerox or photocopy. Kaya 595 po yung binayaran ko. After nyo po man-notary, balik na po kayo ng MTC. Isasubmit nyo po yung 4 set. Tapos kukunin nila, i-receive nila yung isang set. Ayan po yung receive nila, tapos ibabalik nila sa inyo. Pagkabalik nila sa inyo ng kopya mo, meron po doon nakadikit sa window nila kung ano po yung next step na gagawin ninyo. Ayun po yung next step is scan nyo po ito lahat. I-scan in PDF file po. Tapos i-email nyo po sa MTC. Meron na naman silang ibinigay na email address nila. Ito po yung ginawa ko. Ito po yung kanilang email address. Sa subject po, ilalagay nyo po yung case number nyo. Yan. Tapos yung case title, yun yung pangalan mo versus dun sa dinemanda mo. Yun po yung case title. Tapos po, ito po yung body of email mo. Ilalagay mo yung filing date, docket number or case number, case title, name of filing party, contact number, tapos other email mo. After po nyan ay, yung attachment po ninyo, meron pa yan eh. Teka. Sa baba niyan, ilalagay nyo pa yung kung ano yung attachment mo. Numberan mo siya. Number 1, ilagay ko doon ay itong resibo ng MTC na pinagbayaran ko. Ito po pala yung pinagbayaran ko sa MTC, 1915. Online po yan. Pag pupunta kayo doon, dapat may laman na yung GCash nyo kasi ang binayad ko through GCash. Pero pwede din naman na bank transfer. Depende sa inyo kung paano nyo yan babayaran. Tapos, ito yung resibo. Ito yung sinama ko sa attachment ko. Tapos, ang number 2 na attachment ko is itong Plaintiff's Statement of Claims na 10 pages. Tapos, number 3, sinulat ko sinumpaang salaysay. Tapos, yung amicable settlement. Bago po pala kayo pumunta ng MTC, dapat po may settlement muna kayo sa barangay. Kung after nun, kung hindi siya nagtumupad dun sa settlement nyo, saka ka palang mag-file po dun sa Metropolitan Trial Court. Tapos po, pinadalhan ko po siya ng demand letter. Ayan, demand letter ko. After ng demand letter, meron pong binigay sa akin yung post office. Ito po yung blue card po ito. Sinerox ko rin, back to back. Tapos sinama ko sa attachment. Tapos, yung yung mga lista po ng mga binayad niya. Ayan po yung mga attachment ko. Huwag po kalimutan, PDF file po. Tapos isi-send nyo sa MTC. After po nyan,
Mag-antay na lang po kayo ng reply or response ni MTC kung kailan po yung paghaharap nyo nung dinimanda mong tao. Salamat po. Ayun lang po.